masimulan ang aking kwento. Dasal ko sana na nasa mabuti kayong kalagayan saang sulok man kayo ng mundo naroroon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan po ito ng kaibigan ko. Pista noon sa baryo nila. Kaya gabi na raw siya nang nakauwi galing peryahan. Habang naglalakad raw siya, sa di kalayuan may nakita raw siyang babaeng nakaputi na pasalubong sa kanya. Doon raw sa daan nawala ng mga bahay. Pero nagtaka raw siya dahil ang mga paa nito ay di raw gumagalaw. Kaya napatigil raw siya at kitang-kita raw ng mga mata niya na nakalutang lang ito at natungo raw sa kakahuyan. Kaya biglang tumindik ang balahibo niya sa buong niyang katawan at napatigil sandali. Nang nawala na raw ito ay kumaripas raw siya ng takbo patungo sa bahay nila at hindi inaalintana ang madilim na daan. Nang nakarating na raw siya, sinabi niya agad ito sa nanay niya. Ang sabi niya, "Nay, totoo pala yung sinasabi ng kapitbahay natin na may nagpapakita na nakaputing babae doon sa daan na wala ng mga bahay. Akala ko ay gawa-gawa lang niya yun. Pero ngayon ay naniniwala talaga ako, Nay, dahil ako mismo ang nakakita sa babae nakaputi na nakalutang." Ang sagot naman ng nanay niya, "May nagpapakita talaga dyan dahil marami na ang nakakita sa babae nakaputi na lumulutang." Kaya simula raw noon ay hindi na raw siya nagpagabi sa pag-uwi dahil natatakot na raw siya. Ang pangalawa kong kwento. Tuwagin na lang natin sa pangalang Jerry. Si Jerry, siya ay kakilala ko. Isang araw raw ay na-admit siya sa isang ospital. At may pagkakataon raw, iis na siya lang ang mag-isa na naiwan dahil kumain pa ang kapatid niya sa labas. At habang nakahiga raw siya, ay nakarinig raw siya ng iyak. Siya lang naman ang mag-isa doon. Kaya kinalabutan raw ang buo niyang katawan. At nang nakarating na raw ang kapatid niya, sinabi niya agad ito sa kapatid niya na may narinig siyang isang iyak ng babae. Ang sagot naman ng kapatid niya, baka raw pasyente lang raw sa ibang kwarto. At nang sumunod na naman raw na gabi, ay nakarinig na naman raw siya na may umiiyak. Kaya bumangon raw siya at pinakinggan niya ito. Nanggagaling raw ito sa katabing kwarto. Pero nagtaka raw siya dahil nakalabas na ang pasyente doon. Nang sumunod na gabi na naman, habang natutulog raw siya, mga bandang 9:00 ng gabi, ay bigla raw siyang ginising ng kapatid niya. Ang sabi ng kapatid niya, Kuya, gising, gising." Kaya napagising raw siya kaagad. Ang sabi ng kapatid niya, "May naririnig ako umiiyak na isang babae dyan sa kabilang kwarto." Ang sagot niya naman, "Di ba, tama talaga ako na may umiiyak na babae. Yan lagi ang naririnig ko sa tuwing ako lang ang mag-isa." Kaya kinalabutan raw kapatid niya sa narinig. At nagtanong-tanong raw sila sa mga nurse doon. Ang sabi ng mga nurse doon, totoo raw na may naririnig silang may umiyak dahil minsan raw ay naririnig din nila ito. At may sabi-sabi kasi na kung mamatay raw ang isang tao na hindi niya matanggap ang kanyang kamatayan, ang kaluluwa raw nito
ay hindi raw matahimik at lagi raw itong napaparamdam. Hanggang dito na lang ang kanyang kwento. Ang pangatlo kong kwento. Ang kwentong ito ay karanasan ko at karanasan din ng nanay ko doon mismo sa bahay namin. Isang araw, biglang dumating yung tiyo ko galing Cebu. Kasama niya ang dalawa niyang anak. Ang sabi niya sa nanay at tatay ko na naghiwalay na raw sila ng asawa niya. Kaya doon muna sila tumira pansamantala sa isang kapatid ng tatay ko na babae. At sa kalaunan rin naman ay gumawa rin siya ng sarili niyang bahay na malapit lang din sa bahay ng kapatid ng tatay ko na babae. At yung tiyo ko na yun ay lasinggero pero mabait naman. Kaya malapit ako sa kanya, pati na din ang nanay ko. Isang araw, ibinilig niya ang mga anak niya sa amin. Ang sabi niya, samahan ko raw muna doon matulog sa bahay nila dahil maghahanap raw siya ng trabaho. Kaya sinamahan ko naman agad ang mga anak niya. Nang sumunod na araw ay nagtanong-tanong ako sa bayaw ng tatay ko, yung asawa ng kapatid ng tatay ko na babae. Ang sabi niya, doon daw nagtatrabaho ang tiyo ko sa tubuan. Ang sagot ko naman, ganun ba Noy? Lumipas ang ilang araw ay natapos na ang pag-harvest ng tubuhan. Kaya ang may-ari ng tubuhan ay nagpasalamat sa mga trabahador niya at napagdesisyon na niya na maligo sila sa dagat. At dahil may sarili itong truck, kaya doon sila lahat sumakay papuntang dagat. Kaya maraming inuman na naman. Kaya yung tiyo ko ay lasing na naman sa panahong yun. Nang dumating na ang alas 4 ng hapon, ay may balita kaming natanggap na ang tiyo ko ay nalunod raw ito sa dagat dahil sa kalisingan ito at dinala raw ito sa ospital. Kaya sinabihan ng tatay ko yung bayaw niya na ikaw na lang ang pumunta sa ospital para madali. Kaya ginamit ng bayaw ng tatay ko ang sasakyan sa barangay namin. Isa kasi siyang kagawad sa barangay namin. Nang nakarating na sa ospital ang bayaw ng tatay ko, nakausap pa raw niya ang tiyo ko. Pero naka-oxygen na ito. Ang sabi nito, Noy, ang mga bata nasaan? Ang sagot naman ng bayaw ko, nandun sa bahay, huwag kang mag-alala sa kanila, okay lang sila. Pero pagdating ng alas 8 ng gabi, ay bumigay na ang katawan ng tiyo ko dahil ang baga niya ay napuno pala ng tubig. Kaya binawian siya ng buhay. At sa oras ding iyon, habang ang kuya ko ay nasa balkonahe namin nakaupo, ay may nakita raw siyang isang tao na dumaan bigla sa harapan niya. At kahawig raw ito ng tiyo ko. Kaya agad siyang pumasok sa bahay namin at sinabihan kaming lahat. Ang sabi ng kuya ko, may biglang napadaan raw na isang tao sa labas ng bahay namin. At ang kilos raw nito ay parang tiyo ko. Kaya doon na kami kinabahan at kinilabutan. Lumipas ang 2 oras ay biglang dumating ang bayaw ng tatay ko. Ang sabi niya, wala na raw ang tiyo namin. Kaya nalungkot kami at napaiyak na lang sa sinabi ng bayaw ng tatay ko. At pagkakinabukasan ay dumating na ang patay niyang katawan
At doon na nagsimula